Hello, para sa lahat ng kapwa ko Pilipino. We are always tagging of DDS. Bakit? We are only fighting for corruption. Nilalabanan lang namin ang mga anomalyang nangyayari sa gobyerno. And yet, you tag me o we tag us na lumalaban sa corruption, ay DDS kami. We are pro-people and we are pro-government and we are only anti those people in the government who corrupt our money, the money of the people. Kaya, hindi nyo dapat, wala na ba kayong masabi mga trolls o mga abogado ni Pangulong Marcos na sasabihin yung DDS, ganun. Wala ba kayong may sagot? Kami, I cannot consider na DDS ako because I started my advocacy since 2022 during the pandemic, time of Duterte. During the flood control, lumaban ako dyan. Dahil mismo ako na biktima dyan. Pinaglaban ko yan. Tinawag ko sa Malacanang Action Center na ganito. After how many days, may response ang Malacanang to act my complaint. 2020 na? No, 2018 yun. But I started my advocacy 2020 during the pandemic. Nilalabanan ko ang mga abusado sa gobyerno. And yet, sasabihin nyo, you tag me, DDS, nagsimula ako kay Duterte na labanan ang korupsyon. During the campaign period, tumulong ako kay Marcos. More or less 6 million ang naitulong ko na boto. Hindi ko lang alam kung bumuto lahat yun. Pero kahit pa paano, sabihin na lang natin 3 million. Kalahati. Gumastos ako dito, 2 million. Nagpagawa ako ng building thinking na magiging central office yung aking ipapagawa because sabi nila, yung kayamanan ng Marcos ibibigay. Kaya masaya ako. Patayo ako ng building. Umutang ako. More or 3 million. Kasi thinking ko, mapapalitan rin yun. Ayun, nawala ako sa budget. Ang daming pinahirapan ni Marcos. After the campaign, after the election, nanalo sila. Nakalimutan nila yung dapat na pag-usapan. Kaya you cannot tag us as DDS. We are fighting for corruption. Now, kung papipiliin nyo Marcos at Duterte, doon na lang ako sa Liz Ebel. Sino yung Liz Ebel? Duterte. Kasi lahat naman ng politician magnanakaw. Walang administration na hindi magnanakaw. Tandaan nyo yan. Lahat ng administration magnanakaw. But this administration, the worst, in the first time, the worst who corrupted the money of the people. First time na mga retired o veterano lumaban sa Pangulo. First time na pakialaman ang budget ng mga all departments. Pero saan napunta yun? Puro first time dito. Tingnan nyo, during this una, ang gulo sa labas ng Kongreso, first time ito. Nang gulo. Magmula sa Marcos Sr. na gulo, na matinding gulo, ngayon nangyari rin, na naulit-uli. So, ibig sabihin, may problema ang administration natin. Ang hiling lang namin, mga kaibigan, magkaisa tayo tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Hello. Good morning. Tapang ano? Gusto ko lang iparating kay Director Attorney Matibag. Ang tibay mo na during the impeachment as a witness na ikaw lang yung nakakalam na maaring sundalo
ang papapatay kay Marcos, kay Pangulong Marcos. Paano mo nasabi yan? Sabihin mo na, ako lang ang nakakaalam. Ibig mo sabihin, yung CIDG, other intelligence unit, wala silang monitoring. Mas magaling pa kayo sa ISAP, sa intelligence ng AFP. Okay. Kung yan ang inaakala mo. Ha? Pero bilang damdamin ng isang sundalo magmula sa paramilitary forces at naging sundalo, naging sarento, at naging opisyal. So, ibig sabihin, Ross Pandarang ako. Sa 40 years ko in government, walang sundalong mag-iisip na ngayon na papatayin si Marcos. Ramdam ko yan. Walang gagawa na sundalo para patayin si Marcos. Na sinasabi mo dyan sa hearing ng impeachment. Na ang kapal mo, Attorney Matibag. Darating yung panahon, sisingiling ka namin. Ha? Pinagdudahan mo ang sundalo. Napapatay sa ating Pangulo. Sa 40 years ko, walang demonyong sundalong na pag-iisip na yan. Kaya ako, Attorney Matibag, wag masyadong makapal ang muka. Wag masyadong magpapauto. Abogado pa ka. Abogado ka pa. Pero totoo lang naman talaga eh. Kahit gaano ka talino, kahit gaano ka bar top notcher, number 1, pag sinupal pa lang ka ng pera, maraming nagbabago ang isip. Ha? Bakit ganun ang Pilipino? Bakit ganun ang karakter ng Pilipino? Nasusupal pala ng pera. Madadala nyo ba yung pera sa ilalim ng hukay? Iiwan mo sa iyong pamilya? Na matatag yung pamilya na yung mandurugas? Katulad ni General Acop, Congressman Acop, di ba? Namatay siya, ang daming nagbubuli sa kanya, nagbabas. Katulad kay Mima Alicia, ang dami rin. Kasi nga, pag bumira tayo, ang gagawin natin, yung galing sa puso. At huwag tayong bibira lagi ng below the belt. Si Congressman Acop, kaya nabanatan siyang ganun, kasi basang-basa sa Congress na talagang sumisip-sip para mamigyan ng budget. Hello mga kapensyonera, no? Maraming sumisira sa akin. Maaring pinakawalan ng sindikato. Maaring talagang opinion lang nila. Tandaan nyo mga kapensyonera, no? 2021 April 20. Nalaman ko itong information na ito because of the briefing ng PGMC Task Force Differential Commander. After 1 week na relieve siya. Dahil nag-pop out siya ng mga ebidensya document na ano yung mga nag-present talaga sa akin. Kasi hindi niya nakakayanan yung tirada ko sa social media na siya yung tinatamaan na as a commander of Task Force Differential. Ang sabi pa nga sa akin, sabi niya, umalis ka na dyan, sabi ng mga kamag-anak niya. Tinitira ka dyan na hindi ka naman nakikinabang. Therefore, as conscience niya, nakukonsensya siya, kaya na i-break niya ako sa pera. Yung 18 billion, ang specific lang tayo do sa 18 billion na do sa differential ng 2000 to 2013, ni-release ng June 2017. That is 18 billion plus. Then, natira ay 4.9 billion. 2021 kung sinasabi pa yan. Kayong mga trolls, kung hindi tama yung sinasabi ko, matagal na akong may kaso o nakakulong na ako ngayon. Tapos sasabihin ng mga
na mga sindikato dyan sa mga under the table na operation, 10,000 to 40,000. Nasasabihin na content lang yan. Fake yung sinasabi ko. Now, kayo mga nakikinig ngayon, mga kapensioner, kayo na ang tumulong sa akin. Kayo na magdepensa sa akin, yun lang hiling ko. Ito yung dapat sabihin nyo. Kung mga civilian employee at saka mga sundalong mga tarantado dyan sa PGMC, huwag niyong pakikinggan yan dahil they are instructed at saka may under the table na pag-uusap. Now, kung si Colonel Mansulim, XO ng PGMC, o kaya Commodore Cases ang nagsalita na fake yung sinasabi ko, magkasubukan kaming tatlo. Dahil sa kanila rin ito, nag-concourse sa sinasabi ko. Nagpapaliwanag sila sa akin na ihintay na lang ninyo sa ATM, lalo na yung principal pensioner. Nag-usap kami 2025 Mga October yon. Ano na ngayon? Na i-release na yung differential ng mga principal pensioner doon sa 2000 to 2000 differential. Now, lalabas na rin yung 6 months na differential differential ng 2019. Hintay na lang sa itim. Yan ang sinabi sa akin ng PGMC through XO or the PGMC Colonel Banji Mansulim. Ibig nyo sabihin, fake si Colonel Mansulim sa sinasabi niya? Ibig nyo sabihin, fake si Commodore Cases? Yun yung tanong ko. Kaya kayo mga sundalo, kaya mga pensioner, dating sundalo, mag-isip rin kayo. Kasi kung fake yung sinasabi ko, matagal na ako may kaso. Matagal na ako may kaso. Tandaan nyo yan. At nakakulong na ako ngayon kung fake yung sinasabi ko. Ngayon, kung wala man lang tumutulong sa akin na ipinaglalaban ko kayo mga pensioner na hindi nakakatanggap, maglalaylo na lang ako. Kasi na-stress na ako Nakakalumural rin ito Despite of the fact na ibinubuwis ko ang buhay, tandaan nyo, nakabuwis ang buhay ko dito because that is 4.9 billion. How many pesos yan? Hindi nyo mabilang. Kaya talagang kikilos ang sindikato dito. Now, hihintayin ko na lang kung sinong pensioner ang lilitaw maging makabayan na tulungan ang kapwa nating pensioner. Maghantay na lang ako kung sino ang lilitaw. Nobody fights for the pensioner. Nawala yung moral and welfare natin na pag-aralan natin nung tayo sundalo. Nasa active pa. Napakagaling natin. Kailangan ang sundalo natin moral and welfare. And yet, wala na. Nanahimik na. Nawala yung napag-aralan na itinuturo natin sa junior natin. Kaya kayo mga nasa active, officerman, enlisted personnel, kung mayroon kayong puso para sa kapwa ninyong sundalo, ngayon pa lang kayo mga active, pag-aralan ninyo. Because, pag-pension ninyo, pag-retire ninyo, tarantaduhin kayo. Unless you are a general na mayroong employees. Hindi lahat ng general may employees. Tandaan nyo yan. Yung mga general na may employees na mga sindikato rin, maaari. I'm sorry for my word. Kasi nakagalit na Despite of the fact na binubuwis ko ang buhay ko, sinusugal ko ang oras ko dito, pera ko, ako pa ngayon ang masama. Kaya manahimik na ako. Bahala ng mga sinong may puso na ipaglaban ang kanyang kapwa pensioner. Bahala na kayo. Kasi lumalaban ako. Ako lang lumalaban. Kahit moral support lang sinasabi nyo na may mga nakita kayong mga salita dyan, hindi kayang banatan. Sabi ko sa inyo, mga kapensioner, yung tapang natin ay gamitin natin
sa kabutihan para sa bayan at sa kapwa pensioner. Ang daming tatapang natin. Pero personal lang. Gamitin ang tapang para sa bayan at sa sambayan ng Pilipino. Salamat.